Nabasa tayo guys. Baka makita nyo to. Oh, hindi po yan gatas ha. Kaya wala na po tayong gatas. Tubig yan. Kaya katatapos ko lang mag-inom na naman ng maligam-gam na tubig sa umaga. May bata dito guys. Tingnan nyo naman. Oh. Hindi po namin to papasukin sa school. Ay may kunting lagnat siya. So pagpahingahin namin siya ngayong umaga. Kasi ngayon nga po ay Thursday. Ngayon din yung para sa diploma niya, diploma A or A. Ay para ano din siya makapagpahinga ba. Siguro sa ano na naman to, spanning, yung tawag nila dito. Ganyan kasi si Matthew guys, kapag may mga something big na paparating or mangyayari, parang pag masyado to siyang na-excite, nilalagnat. Halimbawa, magbabakasyon din, or pag mag-birthday to siya. Tapos ngayong araw nga is big day para sa amin, lalong-lalo para sa kanya. Kaya para nga po sa diploma niya. So siguro, nafe-feel niya yung excitement, yung tuwa. Kaya yung reaction ng katawan niya, ayan, nilagnat. Good lang yan siya nilagnat. Nung umaga, okay pa yan siya. Pumasok pa yun siya sa school, tapos sinunod ni Marcel. Nag-start lang to siya na nilagnat nung Ay, Mila. Nee. Nee. Het is klaar. Nee. Je gaat nu naar boven. Dat vind ik niet leuk, hè? Mama, Ta. kan je ook vertellen wat op kind deed bij de tv? Opo, mamaya. Dat is van... Si Mila, kabababa lang. Alam yung suot niyang damit. Yung sinuot na naman niya kahapon. Batang to talaga. Si Mila na. Iba na naman yung sinuot. Binigyan ko na yan siya ng damit ngayon lang. Pang-astig na binigay ko ha. Alam yung sinuot? Mga 3 araw, 2 araw na niyang suot na damit. Ano kung batang to eh. Pasaway. Ano kayo mag-almusal? Ay, mag-ano ka lang sitron? Okay. Andun umakyat. Takot sa akin kaya parang nagalit talaga ako. Pasaway, binigay ko sa kanyang damit Spider-Man, which is favorite niya yun. Parang may umiyak. Hindi umiyak si Mila. Harinig niya yan guys. Umiyak na. Ayun na kaya, may water ka na. Ilagay ni mama yung lemon? Okay. Ito na dito. Dito ka na sa table. Kaya mag-ano ka na, mag-almusal. Hindi ako natuwa sa ginawa ni Mila na. Pag may sinabi si mama, makinig ha. Kumusta ang pakaramdam kuya? Mama, Po. als ik iets doorslik, dan doet het hier pijn. Opo, may trangkaso ka. Heel pijn? Kaya pa ikaw, trangkaso yan kung sa ano pa, Tagalog. Kaya masama pakaramdam. Magpahinga ka muna dyan, okay? May plano pa man din sana ako today. Mag-city sana ako. Tapos magkita kami doon ni Inday kaya mag-lunch sa Vietnamese restaurant. Negative na guys, hindi matuloy. Sabi ko pa kagabi kay Inday kay kachat ko siya. Sabi ko, Day, mag-lunch tayo bukas sa Vietnamese restaurant nga. Nag-okay siya. Pero sabi ko, purya buyag. O pwede na ako mag-alis. Hindi na matuloy yung pag-alis ni mama kasi may lagnat ka. Kaya may message ko ngayon lang din si Inday. Sabi ko, Day, nausog na. Kaya nilagnat kasi kuya. Pero kayong temperature po naman is 37.8 ata. So nag-less siya ng konti kaysa kagabi. Kay kagabi po is 38.7 or 9. Kaya pagpahingay na lang namin siya ngayong umaga para nga makapag din, relax, makapag-ready mamaya with the help of paracetamol. Kaya paracetamol is the key po dito kapag ganyan may mga lagnat-lagnat, sakit-sakit. Tsaka yung paracetamol nila dito guys, yung sinasabi lagi ng doktor, walang epekto yan kahit mag-inom ka niyan 8 times a day. Depende din sa pakiramdam nyo po ha. Ako kasi pag mag-take ako ng paracetamol, isa lang. Pero pag sila Marcel, alam nyo sila binan, halimbawa masakit yung ulo nila, may sipon, tig-2 yung nila ininom. Ako isa lang kay takot ako. Baka mamaya masubrahan din maging dependent yung katawan ko sa gamot na yan. Halimbawa, kunting sakit lang ng ulo. Mag-inom lang ako ng paracetamol kapag sobrang sakit po talaga. Yung alam kong hindi ko na kaya yung sakit na. Kaya bahay lang tayo ngayon.
Samahan ko na lang siya mamaya, magpahinga sa ang taas, siguro mga 10. Akit kami, patulogin ko para makapagpahinga din. Alam nyo kagabi, doon din po ako natulog sa kwarto niya. Pagkatapos namin ni Marcel manood ng movie. Kaya nag-request din siya, sabi niya, Mama, pagkatapos nyo manood ni Papa, pwede doon ka sa bed ko. So doon ako nag-transfer. Tsaka pag may lagnat din po kasi mga anak ko, doon po talaga ako natutulog din. Kaya para ma-monitor ko din yung temperature nila. Kaya kinakatakutan ko guys, yung convulsion ba yun? May pamangkin kasi ako na ganyan pag may lagnat po, sobrang taas. Nagkakaroon ng convulsion. Convulsion. Kumin ka kasi. With na naman to, sausages. Pumasok na si Mila, nak. Opo. Tayong dalawa na lang sa bahay. Opo. Ang sinuot niya, yung binigay ko pong damit sa kanya kanina. Tulungan ka na, Mama? Nee, ik kan het zelf. Magano siya ngayon ng cucumber. Yan yung gusto niyang kainin ngayon. Which is maganda din Oh, po mama, yan. kan je dit stukje er eventjes zo meteen zo gaan doen? Okay na. Makuna lang para mabilis. Nee, ik ga. Kaya huwag mong iganyan lito ilagay. Hawak lang. Nee, wacht, ik pak een stoel. Okay. Tumawag na pala yung doktor sa amin, guys. Ngayon lang din. Munti ko pong makalimutan sabihin sa inyo. Bale, yung naging resulta po, ano ba yung sinabi niya? Een beetje. May pangalan siyang sinabi yung about sa dito ko po Ang sabi sa amin, nung assistant, hindi daw sa ngayon mag-worry kung hindi naman, maglaki or hindi din siya masakit. Kasi good thing daw yun na hindi nga lumalaki, wala kong sakit nararamdaman. Tsaka yung parang limp something, may sinabi siya, yung very common daw yan sa tao. Lalong-lalo na kapag sinisipon ka or may parang kilpine, yung masakit yung lalamunan mo, parang maglabas daw yan. Wat heb ik nu? Opo, pero buti na lang, wala kang naman sigurong bukol ko yan, no? Wat is? Tsaka kapag may infection din daw, guys, ang sabi niya, very common na daw yun. So, nagtanong ako, may gamot po ba akong kailangang i-take? Sabi niya, sa ngayon, wala muna kaming ibibigay sa'yo. Ang gagawin natin, daw ako mag-antay, na mawala na lang, siguro in 2 months, in 3 months. Pero kapag maramdaman ko daw na medyo lumaki siya o magsakit-sakit yung dito ko, tumawag lang daw kami sa kanila para ma-update nga. So, wala pong kailangang gawing gamot, walang kailangang gawing operation para tanggalin to dito. Thank you, Lord, na okay po yung result. Alam ko na din kasi na alam ko talaga sa sarili ko, na yun nga, hindi ko kailangang mag-alala. Kasi nga, nararamdaman ko din po yung sarili ko na okay naman ako. For the kumbaga for the sacred, para lang mapanatag din yung ko, loob ko. Kay ba naman 7 months na dito, di ba? Tapos may nakita pa ako sa internet si ata yun, si Ate Gay, na naoperahan na siya, kay kalaki na good ng niya dito, Buti na lang din, kaya tumawag na nga yung namin doktor. Na nga yung Thursday, pero in-expect ko yung nila, call nila, nung Monday pa dapat. Pero kayon, at least napanatag na yung loob ko, guys. Tawagan ko nga ngayon si nanay Dan mag dit eventjes te vanaf, anders gaat het er weer aanplakken. Hindi na nasubrahan na to sa mo. Ganyan lang dapat, isang beses mo lang ganyanin. Kay kasayang kuya. Isang beses lang. Ayan, kaputi na masyado, natanggal na yung Ayan, kaput na to. Maar wacht, maar dit stukje moet nog afgesneden. Saan ito? Ja. Alsjeblieft. Buti na lang nung tumawag yung doktor na po o yung assistant, nandito pa si Marcel. Kaya hindi ko naintindihan yung iba niyang sinabi, lalong-lalo na yung tawag sa nga dito, yung sa bukol. Kay Dutchman yun, kalalim na term or words. Tapos kinausap siya ni Marcel na, so ngayon hindi kami kailangan alala. Sabi niya, hindi kailangan. Antay na lang daw muna, maglaki muna. Joke. Sabi niya, pakiramdaman nyo na lang muna. Pag ang i-expect ko daw dapat, kumbaga after a month, 2 months, 3 months, dapat daw lumiliit siya hanggang sa mawala na lang. Pero kayon, very normal na, very common daw sa tao yung ganyan. Mama, mag ik er nou opa en oma gaan bellen want ik wil vragen hoe het met opa en oma gaat en dan gaan oma en oma ook vragen hoe het nee kous, hoe het met mij gaat. Subok lang. Ayos yung timbog mo. Klaar? Tawag ka kayo pa, Oma? Ja, op mijn iPad. Tawagan na naman yung upa-oma niya. Ik ga het zelf Update doen, daw hoor. siya sa niya. Nee, ik wil mijn eigen code doen. Naramdaman niya. Aspirintje en Ja, daar gaan we ook doen. holletje. Usap na kayo mo, kuya. Waar opa?
Nag-uusap na sila, guys. Opa, die is denk ik in de badkamer. Of hij slaapt nog. Kan je gaan kijken? Nee, Dat daar hoeft kan maar niet. niet naar kijken. Als je opa wilt zien, dan moet je straks nog maar even terug. Ja, straks weer, oké? Dan gaan we dag zeggen. Dag. Ja, dag dag. Tot straks. Dag strakjes. Natapos ding mag-update si kuya sa ano niya, lola. Yung lolo niya nasa taas pa daw kaya hindi pa bumababa. Alas 8 pa lang kasi eh. Alas 9 kasi yan sila biyanan, si biyanan lalaki. Alas 9 yan siyang bumababa. Every morning yan guys. Lagi yan tinatawagan ni Matthew yung ano niya, lolo, lola. Mag-update, kumusta kayo dyan? Good morning, good morning. Ganun ba? Tsaka maganda din po yung ganun na marunong si Matthew tumawag sa lolo, lola niya. Kaysa ngayon po, alam nyo, sabihin ko pala sa inyo to. Si Matthew tsaka Mila, tinuturuan po namin yan sila sa mga ganyan, mga tawag-tawag. Kaya ang sabi ko sa kanila, kami ni Marcel, once na halimbawa, ang kasama nila si papa nila or ako, tapos halimbawa ako mahimatay or si Marcel matumba, mawala ng malay. Ang sabi namin sa kanila, pag ganyan yung mangyari, ang gagawin nyo, tawagan nyo si opa-oma nyo para silang tumawag sa, ano nga dito, kung ba magtutulong sa amin. Kaya good thing din po yan na alam nila yung magtawag-tawag ba. Ay, hindi din natin alam, di ba? Malay natin, bigla akong matumba o si Marcel mawala ng malay. Tapos sila lang po ditong tatlo. Halimbawa, kung umuwi ako sa Pilipinas, puro yaman lang, no? Yan yung worst case scenario, wag naman sana mangyari. Halimbawa lang ba? So at least, sa ganung paraan, yung bata may idea po kung ano yung gagawin. Yung ibang bata nga dito, ang tinutulong magulang magtawag sa ano eh, yung 112. Kaya yun po yung helpline dito or emergency line. Kami naman, ang sabi namin sa kanila, tawagan yung upa-oma. Si Matthew magaling na yan. Kaya may sarili man po yan siyang iPad, pati si Mila may sarili yan siyang iPad. Nakalagay po sa contacts nila doon, yung ano nila binan, yung contacts din na matawagan nga sila. Good thing talaga yun guys. Kaya kung kayo may mga anak kayo na ganyan, lalong-lalo na kung nasa abroad kayo, turuan nyo rin po. Kung yung batang yan, may ano na din ba, kung baga nasa edad na makaintindi, kahirap man kung turuan mo din yan, 2 years old pa. Pero kaya yun po yung sinabi namin kay Matthew tsaka Mila. Di ba kuya? Kuya? Alam mo ang gagawin mo pag halimbawa si mama natumba o nawala ng malay? Ja. Sinong tatawagan? Oma en oma. Yeah. Goed zo. En als opa en oma niet opnemen dan is niks gedaan geel. Ja, goed zo. May dalawang option yan sila. Halimbawa sila binan hindi po sumagot, ang tatawagan nila yung ninong-ninang nila na magkakaibigan, family friends na rin po namin. Dito lang din banda nakatira, parang mga 5 to 10 minutes away lang yung sa ano nila bahay from dito. Kaya very important yan guys. Sa mga ano dyan, nasa abroad, ganyan, turuan nyo yung mga anak nyo. For the ano lang ba? For the sureness ng ating mga buhay din. Kuya, matulog ka mamaya ha? Sayang good, may plano sana din kami mamayang gabi. Kaya diba, ngayon po yung ni Matthew, swimming lesson. Ang plano ko sana, alam nyo, after niyang swimming lesson, after niyang ma-receive mamaya yung diploma niya sa, swimming niya, ang gagawin sana namin, magkain kami sa restaurant. Kaya diba, nung nag-birthday po ako, magkain din sana kami nila Marcel, pero hindi natuloy. Kaya nagpunta nga dito tito-tita niya, nagpunta din sila binan. So sabi ko sa bahay na lang magkain. So ngayon sana, isahin ko na lang. Tumawag na ako sa restaurant nung Tuesday ata yun, nagpa-reserve ako sa Indian restaurant na gustong-gusto din yun doon ni Marcel. Tapos sinabi ko kay Marcel kagabi, sabi ko sa kanya, nagpa-reserve ako sa restaurant kay after ng ni Matthew sa diploma nga, doon tayo magkain para celebration na din pa birthday ko, tapos sa achievements nga ni Kuya. Kaso sabi ni Marcel, wag na muna natin gawin yan kaya nilalagnat nga. Kaya wala, cancel din yun guys. Hindi good matuloy-tuloy yung gusto kong gawin sa sa pamilya ko. Yung magkain kami sa labas, kaming 4, magka-moment din, wala. Kaya kanina umaga din, nung nag-breakfast kami, sabi ko kay Marcel, alam ko na kung ano yung kakainin natin tonight. Sabi ko sa kanya, magbili kami ng steak. Baka yan na lang gawin ko guys. Magluto na lang ako dito sa bahay. Magbili lang kami sa butcher ng malaking steak. At ihati-hati ko na lang. Tapos magluto ng i-partner.
Pwede na po yun siguro, no? Celebration na rin namin apat. Ay, sunod-sunod ko yung tao dito sa bahay. Kahapon, Wednesday, nandito din po yung ninong-ninang ni Matthew at Camila kay nag-celebrate din ng birthday ko. May gift nga sila sa akin eh. Gift card na naman. Hindi ko alam kung magkano yung amount. Po. Malapit na po. Bakit? O sige, pwede na yan. Ito nga yung pinagkakabala ng aking binata dito sa bahay. Kaya hindi man nakapasok sa school. Anong laro yan, kuya? Tabu. Sand. Sand? Gawa siya ngayon dyan ng parang pa-shape. Buti nga kumain siya ngayon eh. Ayan may din po siya ngayon pagkain dito. Yung favorite nilang breakfast ni Mila. Chocolate na parang cereals ata yan siya, guys. So, ilapit mo sa'yo, kuya, para hindi ka mahirapan. Okay na pakiramdam? Nakatulong talaga yung paracetamol, guys. Sana nga tuloy-tuloy na yung ganang pakiramdam ni kuya. Kay mamaya nga po mga 4 p.m. yung start ng niya para sa diploma. Na-excite ako para kay kuya. Para good ako ngayon may gagraduate na anak, guys. Yan po yung pakiramdam ko. Parang mas na-excite pa nga ako kaysa sa kanya eh. Matulog sana din kaming dalawa pero kay ayaw man niya. Sabi niya, mama, okay yung pakiramdam ko. Hindi ko kailangan pahinga. Kaya dito na kami sa baba magtatambay. Mama! Po! Kamusta ito? Bakit po? Oh yeah! Wow! Hindi na. Opo, maganda. Lagyan lang ng papel ha para hindi magbakad dyan, okay? Pinag-iisipan ko ba kung mag-apple mo sa ko ngayong araw? Kaya yung mga apple nga po na hinarvest namin sa likuran, nandito po sa bahay, guys, dalawang pa yun, plastic bag. Pero, hindi ko alam pa paano gawin. Magtanong na lang siguro ako mamaya kay ChatGPT. Po. Mag ik even op zoekjes weer gaan kijken? Hindi, walang hindi ka manonood ng TV. Oh, waarom? Hindi, kasi sabi ko, di ba may ka kaya hindi ka pumasok sa school? Waarom mocht dat zo net al wel? Opo, kaya nga, tapos na. Ngayon, kung gusto mo, maglaro dyan, mag-puzzle. Deze aflevering, hij is nog half goed. Nee. Mama, mag ik deze spelen? Ano yan, hindi ko alam yan. Baka kailangan niya ni Papa. Mag ik kijken. Hindi mo na niya, baka kailangan ni Papi yan. Okay? Parang ba si Marcel ba? Nag-iinit pala ako ngayon, guys, ng apple mousse. Kaya nung mga nakarang araw, alam niyo si Marcel, bumili na naman po ng 24 pieces na apple mousse sa McDonald's. Kaya McDonald's po dito, nagkakaroon lang sila ng apple mousse, apple pie. Nagkakaroon lang yan sila dito kapag autumn hanggang winter ata. Tapos pag spring and summer, wala po yan silang ganito. Kaya nung mga nakarang araw, nung kumain kami sa labas nila, Inday, yung mga bata tsaka si Marcel sa McDonald's po, nag-dinner din. Tapos, bumili siya ng 24 pieces. So, kung nung kinaumagan, nung nakita ko, nilagay ko po sa freezer. Tapos, naalala ko today, ito ngayon kainin ko. Medyo nagugutom ako eh. Tapos, mamaya, itatry ko naman po magawa ng apple mousse. Try lang, guys. Hindi ko alam kung maging tama tayo. Pero kaya parang simple man ang magawa. Uy, lutuin lang daw. Opo, sige. Magtulong ka mamaya. Lutuin lang daw ang apple. Pero kailangan mo ng balatan. Tapos, parang may sugar, may konting lemon, cinnamon. Tapos ano pa ba? Basta yung kanina tinanong ko sa ChatGPT. Kaya mamaya itatry natin yan. Pero kaysa ngayon, muna tayo apple pie. Kaya maganda na may stock na dito sa bahay. Kay tulad ngayon, nag-crave ako sa apple pie. Ayan, meron tayo. Para good pa rin siyang bago. Si kuya pala dito, guys. Oh. Nag-ano po siya ngayon. Nag-coloring. Hindi ko siya panuorin sa TV kay yun nga. Nanood na siya kanina. Oh, no, ang cute naman yan. Mainit pa. Mainit pa. Super warm. Super dappy ya. Super dappy ya. Grabe ka sarap. Parang bagong lang bili. Buti na lang, naisip ko yun. Kasi sabi ko kay Marcel, pag wala na naman sa McDonald's, hanapin ko na naman. Sabi ko sa kanya, what if itry ko, magbili tayo ng madami, tapos i-freezer ko nga lang. So ngayon, ayan nilagay ko lang sa air fryer. Parang bago lang siya, guys. Masarap, good. Hindi pa ako kumakain ng mansanas na prutas. Pero pag sa mga ganito nilalagay, magkain ako, guys. Masarap nga din sana mango pie o mango pie.
Pero kaya wala man yan dito. Kasarap kuya, mainit lang. Mamaya ka, okay? Kaya madami si mama ininit. Parang wala yung ininit ko eh. Tapos mamaya mag-lunch tayo. Hut! Anong gusto mo? Oh, madumi ng kamay. Ang badamit. Is dat wat? Yeah, beter. Ganyan mo damit Mama, mo. kijk, maar daar staat dat je het ook weer kan wassen. Ayan. Deze ook? Ang cute ng ginagawa mo kuya. Patingin natin sa kanila. Mama, Tingnan nyo guys. mama. Ang ganda. Nee, wacht, kijk. Dit ben ik, dat ben jij, dat is papa. En dan hoef ik alleen nog maar Mila te tekenen. Oh. En dan nog opa en oma en Lieke. Oh, lief. Mila komt. Nasa-city na kung sana ngayon si mama na. Kumakain na sana kami ngayon. Tante ganit na ngayon. Ang Vietnamese sa pagkain kung pumasok Maar ka sa omdat school. ik ziek ben, dan kan het niet. Nee. Pero kay may sakit man, hindi na no. Andere keer maar. Opo, next time. Or next week na kami, tante ganit pagkain doon. Ay, hindi yan. Kaya walang ano. Walisin ko pala to dito. Oh. Kadaming mga dahon. Nagsilaglagang galing to sa puno namin eh. Po, Maar ik heb deze nog nooit gedaan. hindi nga yan pwede. Hindi natin kailangan yan. Mama, dan wil ik die weer terug. Balik mo. Mama, kijk het niet. Ha? Ito? Magulis ka? Ja. Kayo sige, dalian mo. Ibalik mo muna yan. Nee, wacht. Kaya nga, ibalik mo na yan. Kailangan ng mama to linisin dito kay daming dahon. Opo nga, Matthew, kadaming kailangan walisin dito. Hindi mo kailangan ito lang. Kung gusto mo tulong, pwede. Ibalik mo muna yan. Ha? Mag-aaway pa kami dalawa dito kay gusto niya pong magtulong. Hindi ako maglinis ngayon sa garden pero kay walisan ko lang po itong mga ano dito, dahon-dahon. Po. Walisin mo kay ikat ko rin yan. Nou is bijna alles al gedaan. Diyos ko, malayo pa yan. Anuin mo kay ikat ko yung ano na yan. Dyan. Maar waar moet ik naartoe? Diyan sa gilid lang. Sa may Rose. Ay, hindi kayo ba ito? Kailangan ko pong ikat itong Daar? ano na to dito, anik-anik. Daar? Po? Hindi, dito na lang. Oy, ano muna natin, ilagay natin sa container. Hindi ko kailangan palakihin to dito. Kita nyo ba guys? Hindi ko kailangan palakihin to dito. Kaya pag lumaki po, masasagi na naman yung space dito. So, mahirapan na naman kami mag-ano, daan-daan. Maar dan is het al gedaan. Igilid mo na kuya. Kung gusto mo galis doon, kadami pa, okay? Hindi mo kailangang problemahin yan. Ito din pala yung ginamit kong panggupit sa apple namin dito sa likod. Kaya, naano na siya. Hindi na siya gaano kataas. Nung nandito sila binan sa birthday ko, tinulungan niya ako nung ano ikat yun. Hier? Ngayon din po kasi yung time na magandang maggupit-gupit sa mga halaman kasi autumn na po. Opo. Para next year, ready na naman magtubo-tubo. Ayan. Mag ik dat ook gaan doen? Ito kailangan pa itong tanggalin din, oh. Mag ik dat ook gaan doen? Mabigat to kuya. Mag ik 1 keer voelen? Try mo kung gusto mo. Als ik... Ah! Gaan we even voelen? Waar die is? Ito ah. Lahat-lahat na lang din. Itong batang to talaga. Maganda na magtulong pero kay minsan mag-away muna kami na ito eh. Ang dami mong gustong gawin ba? Kanina gusto ni mama magwalis, gusto mo din. Afknippen? Ito ma. Mabigat yan ha. Ma. Good siya. O tama na yan, tama na. Nee. Tama na. Kaya pa. Ja. Kaya pa. Parang walang lagnat ng tong batang to ba? Kakaibang ano, energy. Ay, tatapon na ni mama. Maar dat mag je niet. Hmm. Dan mag je die daar neerzetten. Nee, de takken. Tapos na yan. Nee, ik heb van deze niet. Opo, yung malaki, hindi ko itatapon yan. Buti na lang din, nakawalis ako dito sa likod. Oké, Kaya at deze least die mag nalinis je ang ook weer konti. pakken. Okay din yung tsura na natin sa likod na. Oh, Garden. deze mag je ook weer pakken.
Dito ko na lang kung sana ilagay ito sa may rose. Oh. Kay parang ano din composting. Pero kay tapon na lang natin. Nung high school kasi ako, alam nyo, di ba may choices yan tayo parang specialization. Specialization pa tawag nun. Yung parang may PE, may agriculture, may home economics. Ako dati yung 4th year or 3rd year high school, ang pinili ko po is agriculture. Kaya, mahilig po talaga ako sa mga tanim-tanim. Magtanim ako dati sa sa eskwelahan ng mga mani, kamote, agikway yung tawag sa amin eh. Mga pangkasawa ba? Kaya kung mapapansin nyo po, mahilig po talaga ako sa gardening. Kaya simula noon pa, mahilig na ako sa mga halaman. Nung nakilala ko ngayon si Marcel, alam nyo, nung sinabi niya na yung nanay niya mahilig sa garden, sa isip-isip ko lang, ay, buti na lang kay may isang bagay kaagad kami na mapagkakasunduan. Kaya nung nagpunta ako dito sa Holland, yung garden ni Marcel, Diyos ko, sabi pa ni Binan, nung wala ka pa dito, Marcel, alam mo, parang gubat daw yung garden dito sa front tapos sa likuran. Pero kaya nung nagpunta na ako dito, tsaka pa lang po nagkaroon ng magandang itsura yung garden dito Marcel, kay wala po talaga nag-aasikas sa garden niya nung hindi pa kami magkakilala. Tsaka ito din po yung naging libangan dati nung wala pa to si Matthew tsaka Mila. Garden din. Maganda lang kaya kapag may mga halaman sa likod. Matrabaho lang talaga, pero kay sabi pang at the end of the day, parang na-enjoy mo din kapag namumulaklak na po yung mga halaman. Mama, Oh, my wife would say Papa. saan po nakilala si Papa? Yeah. Hala, bakit mo tinanong? Oh! Tinanong ngayon ni Matthew kung saan ko daw nakilala si Marcel. Nagkakilala kami ni Papa sa online dating na. It is good. Online dating, mag-date. Alam nyo guys, ikwento ko lang sa inyo ngayon dito, mag-chika-chika tayo. Opo. Ang una po sa aming pakita ng interest is ako. Pero hindi po ako sa kanya nag-message. Ang ko lang sa kanya dati, ang ginawa ko lang parang lumabas lang siya kung sa Facebook pa, parang yung lumabas lang sa newsfeed ko. So ang ginawa ko lang po, pwede ka nun mag-send ng ng interest, favorite, tapos parang heart. So ang clinic ko lang is interest. Yun lang, pero hindi ako nag-expect na may magre-reply sa akin. Kaya kadami kong sininda nung time na yun eh. Kaya parang break time po ata nun sa work. Tapos isang after ilang minuto, may nag-message. Alam nyo kung sino? Siya! Nag-message ko siya. Hindi ko in-expect na mag-message siya sa akin kasi paras po kaming standard. Pag paras kayo kasing standard sa dating na yun, hindi nyo po mababasa yung message ng isa't isa. So kailangan may mag-upgrade dyan or may magbayad kaya para mabasa nga yung message ng isa. So ang nagbayad siya. Tapos 2 weeks pa lang good nun si Marcel sa sa dating site. Nung nakilala niya ako, imagine niyo yun guys. Tapos nung napakilala na nga siya, sabi niya, I'm Marcel. Sabi ko, hala ka, I'm Maricel. Ang natanggal lang po sa pangalan namin, or sa pangalan niya, is yung I. Diba? Amazing. Makatawag ako nung time na yun. Siguro, meant to be din talaga. Kayo ba naman, almost pares ko yun ang pangalan, no? Maricel tsaka Marcel. Nakwento ko tuloy sa inyo kay si Matthew. Gusto niyang malaman po. Dus toen gingen jullie trouwen en toen kreeg je eerst mij en daarna Mila? Opo, ganitong nangyari na. Diba? Kaya nagkakilala man kami ni Papa. Nag-usap muna kami ni Papa. Nagtawag-tawag, tapos nagkita. Tapos nung nagkita na kami ni Papa, nagustuhan ko si Papa. Ganun din si Papa, nagustuhan din si Mama. So sabi ni Papa, kung gusto mo, doon ka na lang manirahan sa bahay ko. Kaya pumayag si Mama. O ayan, nagpakasal si Mama. Tapos, ayun, after ilang buwan, nabuo ka na. Nung nalaman ko good na buntis ako kay Matthew guys, grabe yung iyak ko good nun. Kaya hindi ko na-expect na buntis din ako nung time na yun kasi parang few weeks before ata or 2 weeks before, nag-PT na ako nun eh. Tsaka early din siguro yung ginawa kong pag-PT dati. So wala pong nakalagay doon na dalawang kumbaga guhit. Sabi ko hindi ako buntis, pero after 2 weeks, hindi pa rin ako niregla. So nag-PT ako lang mag-isa, hindi ko sinabi kay Marcel, hala kay kabilis good oh. Nagdalawang line siya, grabe yung iyak ko pababa. Si Marcel nun, naalala ko pa nasa living room, dito sa upuan na to. Nanonood siya ng TV.
Tapos umiyak ako pababa. Sabi, parang nagulat siya. Ano yan? Anong nangyari? Sabi ko, buntis ako. Napaiyak ko siya din nung nakita niya nga ako na umiyak. Tapos dala ko yung PT. Yun na po ay, nung si Matthew na yung pinagbubuntis ko or nabuntis na ako noon, nung time na yun, na si kuya na. Mama, Po. Kijk maar zo buiten. Gaano kalaki ang tiyan ni mama? Ah, grabe, kalaki na ganito oh. Gusto niyo makita guys yung tiyan ko nung pinagbubuntis ko si Matthew. Kaya hindi man ako nag-vlog ng time na yun. Tingnan niyo, ito yung itsura ko nung pinagbubuntis ko to si kuya. Oh, kita niyo yan? Di ba? Grabe po kalaki ng tiyan ko. Maar heb je daar een foto van? Opo, madami. Ay, Puduyay, masisira yan. Mag ik dat gaan zien? Mamaya na lang sa bahay, okay? Kaya wala dito yung cellphone ni mama. Mag ik hem ophalen? Grabe itong ano natin, oy chika. Kung saan tayo napunta, naglinis lang ng garden. Napunta lang kung saan kami nagkakilala ni Marcel hanggang sa nanganak ako kay Matthew. Okay na to. O, dali mo na dito sa ano? Sa garage, okay? Moet deze ook in de garage? Opo, ibalik na natin yan. Pots! Kijk, ga jij dan de foto zoeken? Opo. Maar wel een goede. Mag-ingat ha. Nagtulong talaga si Matthew, guys. Ik wil ook eens zien hier. Gusto mo makita talaga yung tiyan ni mama? Nung nandun ka pa sa tiyan ni mama? Ayos! High five! Thank you sa pagtulong, kuya. Ay, malinis na dito, oh. Okay na yung ano, itsura. Linis na, kuya. No? Wala na mga ano, dahon-dahon. Ano na gawin natin ngayon? De foto's bekijken. Gusto niya talaga makita yung picture nung anong pinagbubuntis ko siya.